Barangay Ginebra San Miguel kinukulit ng Phoenix Fuel Masters na umihirit na naman ng panibagong 2-on-2 trade ngayong ongoing All-Filipino Cup. Troy Rosario at Ralph Koo tinatarget ng Phoenix kapalit ang dalawang players nila. Sinong mga players yan mula sa Phoenix Fuel Masters at paano mangyayari ang 2-on-2 trade na to? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Muli na naman humihirit ang Phoenix Fuel Masters sa Barangay Ginebra San Miguel. At sa pagkakataong ito, isang 2-on-2 trade ang hinihirit nila o pinopropose nila sa Barangay Ginebra San Miguel para makuha sila Troy Rosario at Ralph Koo kay Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel. Desperado ang Phoenix Fuel Masters na makakuha ng isang big man ngayong ongoing All-Filipino Cup at pati na rin umano bilang preparasyon nila para sa mga susunod na conferences ngayong 50th season. At dahil wala na nga si Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra San Miguel at kung ite-trade man sa kanila ito ay kinakailangan pa nilang maghintay ng isang 3-year ban bago nila tuluyang mapakinabangan si Jamie Malonzo. Kaya ngayon, ang kanila naman tinatarget ay itong si Troy Rosario mula sa Barangay Ginebra San Miguel. Ayon kay Coach Willie Wilson, maaaring hindi si Troy Rosario yung hinahanap nila na isang big man, partikular na sa center position. Pero dahil wala na silang ibang makukuha mula sa Barangay Ginebra San Miguel, ay sinasabing itong si Troy Rosario na lamang ang kanilang tinatarget para maipalit sa isang player nila na sinasabing tinatarget naman umano ni Coach Tim Cone mula sa Phoenix Fuel Masters. At kung sakali nga na matuloy ang 2-on-2 trade na pinopropose ng Phoenix Fuel Masters sa Barangay Ginebra San Miguel, ay lalalim na ang frontline position ng Phoenix Fuel Masters kung saan naandun na nga sila Kai Balungay at ang tumatayo nilang main man na si Jason Perkins, kasama pang mga veterano na sila Prince Caperal at Yusef Taha, kasama na rin ang kanilang rookie na si Dave Ando. Magiging malaking bagay pa rin umano ayon kay Coach Willie Wilson kung mapupunta sa kanilang lineup itong si Troy Rosario dahil pwede niyang pagsabay-sabay umano sa loob ng court itong sila Jason Perkins, Kai Balungay at ito nga si Troy Rosario sa kanilang frontline. At sigurado umano na mabibigyan nila ng mas maraming touches sa bola itong si Troy Rosario o mabibigyan umano ni Coach Willie Wilson ng mga plays na intended lamang para sa power forward position, which is itong si Troy Rosario nga ang kanyang tinatarget. Masasabi kasing mas sanay pumoste itong si Troy Rosario kesa sa kanilang isang big man ngayon na si Kai Balungay na mas sanay naman na sumalaksak at tumira ng mga jump shots. Kung tutuusin, itong si Troy Rosario ay nabibigyan naman ng sapat na playing time ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel at talagang naibababa dito sa loob ng court dahil kumakain ito ng mahigit 30 minuto kada ball game. Yun nga lang, dahil ang triangle offense ni Coach Tim Cone ay guard oriented at kinakailangan ni Troy Rosario na makahanap ng libreng pwesto para makapuntos, kaya hindi ito nagkakaroon ng pagkakataon na magamit ng gusto ang kanyang post ability. Kaya masasabing hindi pa talaga lumalabas ang tunay na laruan itong si Troy Rosario sa Barangay Ginebra San Miguel. Nagkakasya na lamang ito sa pagkuha ng mga offensive rebounds na madalas niyang pinanggagalingan ng kanyang mga puntos. At kung hindi man, ay kapag nalilibre ito sa mga perimeter jump shots niya, ay doon na lamang ito kukuha ng mga puntos na maiko-contribute niya sa triangle offense ng Barangay Ginebra San Miguel. Masasabing masyadong komplikado para sa posisyon at style of play ni Troy Rosario ang triangle offense. Kaya masasabi ng nakararami na hanggang sa ngayon ay parang hindi pa rin talaga lumalabas ang tunay na laruan itong si Troy Rosario sa Barangay Ginebra San Miguel. Malayong malayo umano yun nung naandun pa siya sa TNT Tropang Giga, kung saan nayutilize siya ni Coach Chot Reyes bilang isa sa mga post presence niya at binibigyan din ito ng role doon sa TNT Tropang Giga bilang isang small forward na masasabing komportable rin itong si Troy Rosario dahil sa ganda ng kanyang perimeter shooting, lalo na sa 3-point area. Marami nga nagtataka na nang paglipat niya sa Barangay Ginebra San Miguel ay parang nawala yung kanyang post presence o yung husay niya sa pagposte. At ganun din yung mga perimeter jump shots niya, lalo na sa 3-point area dahil makikita talaga na parang hindi fit sa triangle offense ang laruan itong si Troy Rosario at mas babagay talaga ito sa mga plays
kagaya ng dribble drive offense ng dati niyang koponan na TNT Tropang Giga, at ang mga similar plays ng sa San Miguel Beermen na pumuposte ang isang power forward o isang sentro, na kung saan po pwede ngang magamit nitong si Troy Rosario ang kanyang husay sa pagposte. At dahil dating big man nung naglalaro pa itong si Coach Willie Wilson sa PBA, ay sinasabing alam nito kung paano i-utilize ang isang big man at kung paano ito matutulungan na mailabas ang kanyang tunay na laro. At sinasabing ang tinatarget nila ito si Troy Rosario dahil parang nakukulangan niya umano si Coach Willie Wilson sa nagiging performance nitong si Troy Rosario sa Barangay Ginebra San Miguel. At kung mapupunta nga daw ito sa kanilang koponan, ay siguradong mailalabas nito yung kanyang post ability, na bagay na hindi niya magawa kay Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel Triangle Offense. Umaasa ang pamunuan ng Phoenix Fuel Masters na i-consider at tatanggapin ng Barangay Ginebra San Miguel ang ino-offer nilang 2-on-2 trade, kung saan tinatarget nga nila itong si Troy Rosario kasama rin si Ralph Koo, kapalit ng 2 players mula sa kanilang koponan. At kasama nga sa 2-on-2 trade na to ang wingman mula sa Barangay Ginebra San Miguel at sinasabing 3-point specialist na si Ralph Koo, para naman ma-improve ng Phoenix Fuel Masters ang kanilang 3-point accuracy, na masasabing sa ngayon ay okay naman dahil meron silang mga players na masasabing tirador din sa 3, at gusto nga daw nilang idagdag itong si Ralph Koo para mas dumami ang 3-point shooter sa kanilang koponan ng Phoenix Fuel Masters. Ayon kay Coach Willie Wilson, kung meron kang mga big men na mapagkakatiwalaan mo pagdating sa rebounding, kinakailangan ay marami ka ring 3-point shooter o mga perimeter shooter kagaya nitong si Ralph Koo, para magkaroon umano ng kumpiyansa ang mga ganitong players, dahil alam nila anytime natitira sila ay meron silang kakampi na mga big man na handang rumebound sakali man na magmintis ang kanilang mga tira. Pero dahil na rin sa experience nitong si Ralph Koo, at masasabing kahit nababangkuyan kay Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel, ay mabigyan lamang ito ng sapat na playing time sa Phoenix Fuel Masters, na posible naman niyang makuha dahil hindi naman ganun ka-loaded ang wing position ng Phoenix Fuel Masters ni Coach Willie Wilson. At kung sakasakaling ang matutuloy ang 2-on-2 trade na to sa Barangay Ginebra San Miguel ng Phoenix Fuel Masters, ay meron ding pagkakataon na po pwedeng ma-revive ang kanyang PBA career at muling tumaas ang kanyang mga averages, lalo na pagdating sa puntos at sa 3-point percentage. Sa ngayon kasi kahit wala na si Jamie Malonzo, ay hindi pa rin masyadong nagagamit ni Coach Tim Cone itong si Ralph Koo sa bawat laban ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong All-Filipino Cup. At pagdating ng mga import-laden conference, lalo na sa Governor's Cup, ay siguradong mauuwi na naman sa pagiging bangko itong si Ralph Koo, at baka kahit isang segundo sa loob ng court ay hindi itong makita, dahil na rin mas pinapaboran ngayon ni Coach Tim Cone sila Jeremiah Gray at Stephen Holt para sa wing position ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya sinasabing magandang opportunity ang naghihintay kay Ralph Koo sakaling matuloy ang 2-on-2 trade na to na hinihirit ng Phoenix Fuel Masters sa Barangay Ginebra San Miguel, kung saan ayon mismo kay Coach Willie Wilson ay mabibigyan ng magandang pagkakataon na ma-revive ang karir nitong si Ralph Koo, kasama rin si Troy Rosario na sinasabing main target sa 2-on-2 trade na to ng Phoenix Fuel Masters sa Barangay Ginebra San Miguel. At ang makukuha naman ng Barangay Ginebra San Miguel sa 2-on-2 trade na to, kung saan ang main target nga nila ay si Troy Rosario at kasama na rin si Ralph Koo. At ang sinasabing ibibigay ng Phoenix Fuel Masters ay isa na nga doon, yung kanilang 8th pick overall sa nakaraang 50th season PBA Rookie Draft na si Will Gozum. Hindi pa nakakapaglaro itong si Will Gozum sa Phoenix Fuel Masters dahil meron pa itong ongoing commitment sa MPBL sa kanyang koponan na Quezon Huskers, na ngayon nga ay pumasok na sa South Division Finals ng nasabing liga. At tinataya na kung papasok sa National Finals ang kanyang koponan na Quezon Huskers, ay baka sa January na ito mapapakinabangan ng Phoenix Fuel Masters. At kung sakaling ang malalaglag pa sa team standings o hindi makakapasok ng quarterfinals ang Phoenix Fuel Masters, ay baka sa next conference na nila ito mapakinabangan.
At dahil isang experienced big man ang hinihingi nila na magiging kapalit mula sa Barangay Ginebra San Miguel, ay sinasabing itong si Will Gosum na kanilang rookie, na kahit nasabihin mong talented ay wala pang PBA experience. At ang parang lumalabas nga nito, parang hindi patiwala ang Phoenix Fuel Masters dito kay Will Gosum, dahil bukod nga sa nanggaling ito sa isang ACL injury at kare-recover lamang nito ilang buwan pa lamang nakalilipas, ay hindi naman ito naging ganun kadominante sa MPBL sa kanyang kupunan na Quezon Huskers. Pero dahil ACL injury niya ang pinanggalingan nito, ay baka bumobelo lamang ito o kaya naman ay hindi lang talaga ito nabibigyan ng sapat na play sa kanyang kupunan sa MPBL na Quezon Huskers. Sakaling matuloy ang 2-on-2 trade na to ng Phoenix Fuel Masters sa Barangay Ginebra San Miguel, maaaring itong si Will Gosum ang pumalit sa babakanteng pwesto ni Troy Rosario na sinasabing mapupunta nga sa Phoenix Fuel Masters. Halos parehas din naman ang laruan ni Troy Rosario itong si Will Gosum, dahil magaling din ito sa postehan at maganda rin ang perimeter shooting hanggang sa 3-point area. At ang masasabing bentahe lamang dito ng Barangay Ginebra San Miguel sakaling tanggapin nila ang 2-on-2 proposed trade mula sa Phoenix Fuel Masters, ay mas bata ito kaysa kay Troy Rosario. Kaya masasabing pang future na rin ito ng Barangay Ginebra San Miguel kung tutusin. Maaari itong develop ni Coach Tim Cone, at sigurado naman mapapakinabangan niya ito dahil meron itong background o credential na dating NCAA MVP nung hindi pa ito nagkakaroon ng ACL injury. At marami nga nagko-compare dito sa dating player ng Barangay Ginebra San Miguel na si Noli the Tank Locsin. Masasabing ito ang bigger version ng nasabing dating player mula sa Barangay Ginebra San Miguel. Sa height na 6'6" at may kalaparan din ang katawan, madalas nga itong makita na sumasagasa sa loob ng shaded lane para makakolekta ng mga puntos. At ganun din sa kanyang post offense, kung saan ginagamit nga nito yung kanyang upper body strength bilang sandata niya sa poste. Maaaring hindi ito makakapagdala agad ng immediate impact sa Barangay Ginebra San Miguel sakaling tanggapin nila ang 2-on-2 trade na inaalok ng Phoenix Fuel Masters. Pero kagaya nga ng ating nasabi, ay para sa future ng Barangay Ginebra San Miguel at magsisilbi itong project ni Coach Tim Cone na sigurado naman na madedevelop niya, dahil sinasabing naghihintay lamang ito ng right timing itong si Will Gosum para maibalik ang kanyang top playing form na po pwede niyang magawa sa Barangay Ginebra San Miguel oras na aproban nila o tanggapin nila ang 2-on-2 trade na inaalok ng Phoenix Fuel Masters. At ang sinasabing isa pang player mula sa Phoenix Fuel Masters na masasabing main piece dito sa 2-on-2 trade na to na pinopropose ng Phoenix Fuel Masters sa Barangay Ginebra San Miguel ay ang PBA playing rights ng posibleng magbabalik sa PBA na si Matthew Wright. Nalalapit na nga umanong pagbabalik nitong si Matthew Wright sa PBA, pero hindi daw yun posibleng mangyari sa Phoenix Fuel Masters na may hawak ng kanyang PBA playing rights. Bukod daw kasi sa maraming teams ang nag-i-inquire sa nasabing kupunan para sa availability nitong si Matthew Wright, ay ayon mismo sa isang taga Phoenix Fuel Masters ay Barangay Ginebra San Miguel ang isa sa mga interesadong kupunan na kumuha dito kay Matthew Wright. Pero dahil noon pa man nga ay ayaw naman ibigay ng Barangay Ginebra San Miguel ang hinihinging kapalit ng Phoenix Fuel Masters para dito kay Matthew Wright, ay habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik ni Matthew Wright sa PBA na napakalaki ang posibilidad na sa January na, dahil kinakailangan muna nitong sumabak para sa Gilas Pilipinas team ni Coach Norman Black na lalaban at dedepensa ng ating gold medal para sa Southeast Asian Games 5-on-5 men's basketball ngayong December. Tayon nga mismo dito kay Matthew Wright ay pagkatapos ng kanyang Gilas obligation sa Southeast Asian Games ay sa kanya asikasuhin yung mga offers sa kanya mula sa PBA mismo, at isa nga doon ay yun ang galing sa Barangay Ginebra San Miguel para sa kanyang napipintong pagbabalik sa PBA. At dahil ipinagpaalam na rin ng Barangay Ginebra San Miguel ang offer nila dito kay Matthew Wright na sinasabing dahilan kung bakit ginawa ng Phoenix Fuel Masters ang kanilang ipopropose na 2-on-2 trade sa Barangay Ginebra San Miguel. Ayon sa impormante mula sa Phoenix Fuel Masters, ay sa lahat ng koponan na interesado dito kay Matthew Wright ay meron din naman offer ang Phoenix Fuel Masters, dahil sa ngayon nga daw ay low budget at hindi pa nila kakayanin na maibigay kay Matthew Wright yung kontrata na posibleng hingin nito sa Phoenix Fuel Masters
na siguradong mas mataas pa sa maximum contract per month ng isang player sa PBA na 420,000. Kaya kaysa umano, hindi nila mapakinabangan ng PBA playing rights nitong si Matthew Wright. At dahil alam din umano ng Phoenix Fuel Masters na maraming offer itong si Matthew Wright mula sa ibang koponan sa PBA at ganun din sa ibang liga, ay sinasabing uunahan na nga nila itong si Matthew Wright na i-offer ang kanyang PBA playing rights sa mga koponan na gustong kumuha sa kanya, partikular na nga dito sa Barangay Ginebra San Miguel, para makuha ang ngayon tinatarget nilang big man na si Troy Rosario. Kumbaga, mangyayari nga dito ay one-on-one trade lamang dapat si Troy Rosario kapalit nitong si Matthew Wright. Pero dahil mawawalan ng big man ang Barangay Ginebra San Miguel at siguradong dadahilan nila yan para hindi nila pakawalan itong si Troy Rosario, ay kanilang ang i-offer ang kanilang incoming rookie na si Will Gosum na kapareho rin ang posisyon at laruan ni Troy Rosario. At ang hihingin naman nilang kapalit para kay Will Gosum ay ang wingman mula sa Barangay Ginebra San Miguel na si Ralph Koo, nakaposisyon naman pero hindi kasing galing nitong si Matthew Wright. Ayon kay Coach Willie Wilson, marami naman daw kasing players mula sa Phoenix Fuel Masters ngayon ang kaposisyon nitong si Matthew Wright, katulad nila Sean Manganti at Ken Taffin, na sinasabing sinadya talaga nilang kuhanin magmula nang mawala rin si Matthew Wright sa kanilang koponan. Kumbaga, yun ang ginawa nilang adjustment para mapunan yung pwesto na binakante nitong si Matthew Wright nung mga panahon na wala na nga ito sa kanilang koponan. Ayon mismo kay Coach Willie Wilson at sa team manager nila na si Paulo Bugia, ay masasabing patas na ang 2-on-2 trade na inalok nila sa Barangay Ginebra San Miguel, kung saan ang pakakawalan nilang big man na si Troy Rosario ay papalitan din nila ng isang big man na maaaring kapareho niya ng posisyon at laruan pero hindi sa skills wise dahil rookie pa nga lang ito, na si Will Gosum, habang ang ipapalit naman nila na si Matthew Wright na masasabing isang established player na at dati nilang main man sa Phoenix Fuel Masters, ay pupwede na nga umano na si Ralph Koo ang magiging kapalit para masabing patas ang kanilang pinopropose na 2-on-2 trade sa Barangay Ginebra San Miguel na sinasabing ihahabol nila bago ang PBA trade deadline ngayong All Filipino Cup. Anong opinion mo dito sa bagong pangungulit ng Phoenix Fuel Masters sa Barangay Ginebra San Miguel, kung saan ang tinatarget naman nila ngayon ay si Troy Rosario at kasama na rin si Ralph Koo, para lalong palakasin ang kanilang frontline na binubuo na nga nila Jason Perkins at Kai Balungay, kasama nga supporting cast na sila Prince Caperal, Yusef Taha at ang kanilang rookie na si Dave Ando. Tanggapin kaya ito ng Barangay Ginebra San Miguel na makukuha naman mula dito sa 2-on-2 trade na to na po-propose ng Phoenix Fuel Masters ay ang established player at kilalang 3-point specialist na si Matthew Wright na pwedeng pumunan sa pwestong binakante ni Jamie Malonzo, na hanggang ngayon ay wala pa ring kontrata mula nang ma-terminate ito sa Japan B-League sa dating koponan ni Matthew Wright na Kyoto Hanaris. At ang kanilang idinagdago kasama ni Matthew Wright na incoming rookie sana ng Phoenix Fuel Masters na si Will Gosum, na sinasabi naman na bigger version ng dating Barangay Ginebra San Miguel legend na si Noli the Tank Locsin. Tatanggapin kaya ito ni Coach Tim Cone at ng Barangay Ginebra San Miguel coaching staff at management, lalo na nga si Troy Rosario ang kanilang pakakawalan, na nabibigyan ng napakahabang minuto ni Coach Tim Cone sa bawat laro ng Barangay Ginebra San Miguel. At kung sakaling tanggapin ng Barangay Ginebra San Miguel ang 2-on-2 proposed trade ng Phoenix Fuel Masters, ay kanila naman kayang mapapakinabangan itong si Will Gosum bilang pamalit kay Troy Rosario at si Matthew Wright na posibleng sumalo sa pwestong binakante ni Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra San Miguel. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.